tawag na pindot-pindot? Wala na. Kaya na ito. Clicker pala. Good morning! Hindi pala good evening na pala. So, magandang po ako. Sa inyong paningin. So, wala kayong choice sa kayo may hawak ng mic. Ayan. Nakangiti yung kuya ni John Mark. So, yun, good morning sa lahat. So, hindi na ako magpapakilala kasi na-intro naman na ako ni yung Jurgen Gonzalez na... Sabi ko may Jurgen Gonzalez na pala tayo dito. Yun. So yun, alam niyo ba yung inatenan nyo ngayon na training? Hindi. So yung training na inatenan nyo ngayon, ito yung i-correct tayo kung paano tayo magiging tamang leader. Gusto nyo ba yun? Yes! Napakaswerte ng Team Ultimax kasi sa ibang community, hindi tinuturo kung paano ka makakapag-lead ng tama sa grupo mo. So, palakpakan naman natin yung nag-create tayo ng mga trainings para hindi lang tayo yung mayaman. Matututo din tayo paano mag-lead ng grupo. Okay, ready ka na ba? Yes. Pero itong training na to, medyo tatamaan ka. Pag tinamaan ka, huwag ka nang umilag kasi para sa'yo yun, ha? Yes. Kasi pare-parehas po tayo na kaya po tayo may leadership trainings para makorek tayo pare-parehas. Hindi lang naman ikaw, kundi kami din na nagsasalita. Okay? So, huwag ka muna mag-focus sa mukha ko, mag-focus ka muna sa topic natin. Ayaw. Ayan, so leadership training. So, yung topic na naka-assign sa akin ay, ayaw. Pindutin na lang. Alright, makibasa. Ayan, so focus ka muna. So, yung topic ko is the major attributes of leadership. So, ito yung dapat na gagawin mo bilang isang leader. Okay? So, first topic, basa. Ayan. So, unwavering courage. Sino po ang nakakakilala kay Alexander the Great? Kami. Ako. Hindi ko inabot. So, hindi natin inabot. Pero ito yung explanation niya. So, si Alexander the Great po, isa po siya sa pinaka-powerful before. Kumbaga siya yung sa military, sa isang troop, sobrang galing niyang mag-lead ng militar. Noong time nila, para maging powerful yung isang bansa mo, kailangan mong sumakop ng ibang bansa. So si Alexander the Great, meron siyang bitbit na siguro mga 100 na mga leaders. Versus yung kalaban nila, 1,000 leaders. So sabi yung unwavering courage. Kung ikaw, meron kang leader na 100, ang kalaban 1,000, tutuloy ka pa ba? Yes. Lalaban ka? Yes. Uwe. Ito? Yes. Sigurado ka? Laban? Yes. So 100 versus 1,000. So ang ginawa ni Alexander the Great, sa totoo lang, medyo may doubt. Kaya lang, si Alexander the Great, sigurado siya na mananalo siya. So ang ginawa niya, yung troop niya, yung 100 people na yon, pinalingon niya dun sa mga bangka nila nadala. Tapos hindi alam ng mga kasama niya na yung bangka na yon, nagtalim siya ng bomba. So after nun, kumbaga pinasabog niya yung bangka. So nung time na yon, kung ikaw yung nasa sitwasyon ng mga kasama niya, yung mga military na yon, or kung troop na yun, or leader na yon, 100, pinasabog yung bangka, nasasakyan nila pa uwi. Tutuloy ka? Tutuloy. Bakit? Wala ka nang babalikan, di ba? Ang kalaban mo doon is kung mabubuhay ka or matatalo ka. So ang ginawa ni Alexander the Great, pinasabog niya yon. So since buhay yung kapalit, whatever it takes, kailangan nilang manalo para mabuhay sila. Tama ba? So, i-relate natin bilang isang leader. Di ba sa negosyo natin, kung ikaw, meron ka ba mga discouragement sa family mo? Yung mama mo, yung magulang mo, yung kapatid mo, di ba? Minsan yung katabi mo sa pagtulog, di ba, dinidiscourage ka? Tama ba? Tama ba? Yung katabi mo minsan sa pagtulog, di ba? Minsan yung leader mo pa, minsan dinidiscourage ka. Apply, mayaman ba talaga tayo? Minsan ikaw mismo, dinidiscourage mo yung sarili mo. Pero ikaw, tanong, ano ba yung pagdaanan mong discouragement? Sino man yung magkumontra sa pangarap mo, lalaban ka? Yes! Laban? Yes! O baka mamaya, konting problema lang, dinidiscourage ka lang. Apply, uwi na ako. Apply, ang hirap pala. Apply, ganito pala yung pagkain dito. Apply, ganito pala yung routine. So dapat, bilang isang leader, ano man yung pagdaanan mo, dapat hindi natitinag. Kailangan mas matimbang yung pangarap mo para dun sa pagkuha mo sa mga pangarap mo. Kailan pa
yung move natin. Baka feeling ko lilipad yung damit ko. Puntay mo na dito para Ayan, okay na yan, dyan na yan. Yan, okay ba tayo doon? Yes. Hindi ka ba magpapatinag? Yes. Seryoso? O baka naman mamaya mas matimbang yung mga problema mo kaysa sa pangarap mo. Kunting problema lang, bumibitaw ka na. Ang bilis kasi nga sabihin na, yung pag ikaw meron kang salitang quit sa sarili mo, sa dictionary mo, ang lagi mong choice mag-quit. Pero kapag simula ngayong araw na to, tinanggal mo yung salitang quit sa pagkakaalam mo sa buhay mo, never mo talaga siyang may isipan. Na alam mo, yung mga pagdadaanan mo, part lang siya na magiging kwento mo papunta doon sa success. Yes! Okay ba tayo doon? Yes! Hindi natutunan yan. Kaya may nag-discourage sa'yo, sabihin mo, kain ka talaga. Ganun lang, tapos move on. Okay? So next. Ayan, self-control. Lahat ng mga bagay sa mundo, lahat ng mga taong nasa paligid natin, hindi natin sila kayang i-control. Naniniwala ba kayo doon? Yes. Pagtaas ng ganito, di ba? Yung katabi mo sa pagtulog, yung kasama mo sa hub, hindi mo control yung emotion nila. Ang kaya mong kontrolin ay sarili mo. Kapag hindi okay yung feeling mo, huwag ka muna makipag-usap sa mga leaders mo. Tama ba? Kapag nirarat-rat ka na sa chat ng leader mo kasi puro complain, huwag ka muna magre-react. Kasi the moment na nag-react ka kaagad at mali yung naisagot mo, lifetime niya na maaalala yun. Okay ba tayo dyan? So, ikaw lang yung kaya mo i-control, kaya sabi nga dito, self-control. Hindi mo kaya i-control kahit mismo apply mo, katabi mo sa hub, di ba kasama mo sa hub, mga leaders mo, hindi mo kayang i-control yung emotion nila. Ang kaya mo i-control is ikaw. Ikaw yung dapat mas nakakakilala sa sarili mo. Pagka may hindi magandang sitwasyon sa grupo, kumbaga compose ka lang, hayaan mo lang yun, huwag ka mo lang kumausap ng kahit na sino. Di ba? Kumbaga hayaan mo lang silang mag-react na mag-react, then saka ka mag-react kapag ikaw ay okay na. Para yung desisyon na magagawa mo, tama. Okay ba tayo doon? Yes! O ikaw yung tipo ng leader, hindi, kasi ako yung magaling. Kailangan mapakita ko na magaling ako, inaway mo yung leader mo, pinalayas mo yung leader mo. Di ba? Maling-mali. Kasi ang makikita nila, bakit ganun si apply pagdating sa emotion niya. So, dapat hindi natin siya gagawin. Okay ba tayo doon? Yes! Hello? Minsan may mga ganito pa, mapagpatol na mga leaders. Di ba may nag-comment, may pinost, may nang-bash, pinatulan. Di ba may sitwasyon tayo dati na maraming issue about sa EC. Tapos may mga nag-comment, ang nagpa-trending dun sa post na yun, tayo din mismo. So pag may mga ganong sitwasyon, mas maganda mag-silent mode ka. Walang masama yung 5 minutes na mag-post ka, or kung kaya mo yung 3 seconds lang, 5 seconds na post, pag okay ka na ulit, saka ka humarap sa mga leaders mo. Okay ba tayo doon? Okay. Next. Ayan, a keen sense of justice. Sino dito? Meron ba sa kwarto na to hindi siya fair? Tinitignan niya lang yung strong side niya at yung pairing side? Wala. Sa Team Ultimax, lagi po natin pinapractice yung a keen sense of justice. Even kami po, Mach 13, even po yung mga uplines natin, every time po may event tayo, nagbabayad po kami ng ticket. So hindi lang po kayo, pati kami din po, may bayad kami. Okay? Kahit magkano pa yung ticket, kung Thanksgiving yan, kung 3.5 ang ticket, kung 5.5 ang ticket, nagbabayad din po kami. So ibig sabihin, pinapractice natin ang fairness sa Team Ultimax. Hindi po dito tinitignan, pairing side ba to or strong side ba to? Walang ganon. Kamag-anak ko ba to or hindi? Kailangan lagi lang fair si upline. Okay ba tayo doon? Pag may sitwasyon ka, may direct sa boosting. May direct sa boosting sa ko ilalag. Yung nagpondo, strong side. Lagyan mo sa strong side. Diba? Huwag mo ilalagay sa pairing side mo. Kasi, kailangan natin i-practice yung fairness. Okay ba tayo doon? Sa lahat po, kaya nga po ang Ultimax merong consideration department. Hindi po basta-basta tayo nagdidesisyon. Kung patas yung desisyon, kailangan tama talaga siya palagi. Hindi po pwede na, kasi ito'y nagbibigay ng production. Hindi ganon. Laging fairness lang tinitignan ni Ultimax. Kahit po, Mach 13 pa po yung nagkamali. Diba? Kahit Mach 13 pa, kahit Head Alliance yung nagkamali, kung mali sila, ang desisyon po palagi sa tama lang si Team Ultimax. So, ganun ka din sa grupo mo, ha? Hindi yung, tayo muna, tayo kasi may nakita ko humikab. tayo. Nakaka-distract pala nung pag dito sa harapan. Kasi Martin, maglilit ng exercise.
Marco, sige mo mag-lead. Okay na, okay ka na? Okay na, Alright. So, pag kami nakita ko muli kami pupunta dito ha. Kaya may kita mo yung sarili mo. Ayan, so, may natutunan ka ba sa aking sense of justice? Yes! Alright, so next. Ayan, definiteness of decision. Sino dito yung pag nag-decision pa bago-bago? Nag-set ka ng meeting. Meron ka kasing date. May i-claim ka kasi ng remittance. Nagbago yung schedule ng meeting. Guys, whatever po yung gagawin mong decision sa grupo mo, kailangan mag-i-stick ka talaga doon. Kasi kapag ikaw pa, bago-bago ka ng desisyon sa grupo mo, mawawala yung respect ng mga leaders mo. The next time magpatawag ka ng meeting sa kanila, for example, nagpatawag si Prof. Harold ngayon, meeting po tayo, Mach 13, meeting po tayo ngayon, 3 p.m. Ultimax time, di ba? 3 p.m. Tapos ikaw, may date kang bigla. Grabe no, pinagbalit yung meeting sa date. Cancel po yung meeting kasi meron po akong date ngayon. Cancel po yung meeting kasi may i-claim po ako na 3 Max Victus ngayon. Guys, the next time magpatawag ka ng meeting, tingin mo may a-attend? Wala. Kasi bakit? Nagbago ka ng desisyon, di ba? Depende sa sitwasyon. Hindi ganun pwede. Kailangan kung ano yung in-schedule mo, stick tayo doon. Halimbawa ngayon, leadership training. Pag nag-set tayo ng leadership training, whatever it takes, matutuloy dapat siya. Di ba? Yung Okada natin, yung Thanksgiving natin, di ba, last minute. Medyo nagkakaroon ng sitwasyon nun, pero tinuloy pa rin siya whatever it takes. Ano ba yung sitwasyon dapat? Yung decision is doon tayo mag-i-stick. Okay ba tayo doon? Ay, isa sa mga example, sino dito yung nag-i-hit ng goals? Diba, 2024 ngayon, nagsulat-sulat ka pa. Lahat na nagsulat ng mga dreams, ng mga goals nila for 2024. Iniyakan pa. Iniyakan pa, di ba? Kaya lang, di ba, minsan may mga sitwasyon. Di ba, mas pinipili mo na kailangan every time na gagawa ka ng goals mo, yung decision na gagawin mo, yung hataw, yung lahat ng action na gagawin mo, dapat nakadepende siya kung nakadepende yung decision mo kung magiging productive ka para dun sa goal mo. Tama ba? Hindi yung pagkaalam mo, makakatulong ba to sa goal ko? Pag yes, okay. Dapat ganun ka palagi. May nagtatago na humihiko. So, okay ba tayo doon? Yes. Dapat hindi ka pa bago-bago ha, pag ikaw ay nagde-desisyon. Lalo na pagdating sa goals mo. Kasi bakit? Pagka ginawa mo yun, pagbabago-bago ka, yung goals mo na-extend na, instead na nag-i-stick ka doon, imbis na mas makukuha mo siya ng mas mabilis, kaya lang pabago-bago ka ng desisyon. Ang leader, kailangan mong tumayo pag ikaw ay nag-desisyon. Okay ba tayo doon? Yes. Hello? Hi. May natutunan ka? Yes. Okay, next. Definiteness of plan. Diba sa picture, nakbilog siya. So, tapos pagkabilog yung sasakyan mo, diba paikot-ikot lang siya. Pag ikaw po ay may plano para sa grupo mo, whatever it takes, mangyari, kailangan niyang mangyari. Yung plano na yun. Hindi po pwede na nagplano ka, tapos hindi mo i-work out yung plano mo. Yung sinet nyo na goals nyo for 2024, whatever it takes, kailangan yung plano mo, mangyayari talaga siya. Para yung desisyon na ginawa mo kanina, mangyayari siya. Depende dun sa plano na ginawa mo. Okay ba tayo doon? Yes. Halimbawa, si Team Ultimax, this coming March 2024, March 22, 2024, magkakaroon tayo ng Thanksgiving. Alam niyo na ba yun? Magkakaroon tayo ng Thanksgiving sa Crown Plaza. So whatever it takes, kailangan siyang matuloy. Kasi bakit? Nag-set ng plano ang Team Ultimax nung nasa Boracay. Ang Team Ultimax po, whatever po na siniset na plano, lahat po yan natutuloy. For the past 2 years na po this coming March, lahat po ng pinlano ng Team Ultimax para sa top 20, para sa on-site event, para sa leadership, lahat po yun nangyayari. Kasi bakit? Lagi tayong sumusunod sa plano natin. Yung Team Ultimax 1 year, November pa lang po. November ba tayo nagplano? November, no? November pa lang, tapos na po yung plano ng buong 2024. Ganyan ka ba? Ganyan ka din ba sa grupo mo? Na yung buong 2024 nakalatag na yun and kailangan mo na lang gawa ng action yung plano na ginawa mo. Okay ba tayo doon?
So next. Ayan, the habit of doing more than paid for. Basa. If you are willing to do more than you are paid to do, eventually you will be paid more than you do. Ayan. Ano daw ibig sabihin? So, si Team Ultimax, pinapractice po natin na kailangan meron tayong pure service. Humble service. Hello? Meron ka naman sa grupo mo? O ikaw yung tipo ng leader na, ay, magsiserve ako sa grupo kasi yung mga nagsiserve lahat may mga pay-ins. Tawa siya, di ba? Hindi ganon. Kailangan, para magkaroon ka ng result, kailangan pure yung pagsiserve mo sa grupo mo. Sa Team Ultimax man yan, sa grupo mo yan, or sa personal na grupo mo, kailangan pure yung service mo sa kanila. Okay? Hindi yung, ay, magsiserve ako kasi sabi nung Mach 13, pagka nag-serve ka, bigla ka nalang magkakaroon ng bahay. Di ba? Hindi ganun. Pag nag-serve ako, makakapag-travel ako, hindi. Kailangan mong maging pure sa service na i-render mo. And hayaan mo ang makakita yung creator sa taas kung ano yung servisyo na binibigay mo. Kasi kapag deserve mo naman mabigyan ng result, bibigyan at bibigyan ka. Basta gawin mo lang yung best mo. Pag binigyan ka ng task na mentor mo, whatever, kumbaga, i-all out mo yung servisyo na ibibigay mo. Okay? Hindi naman kasi tayo mga politician dito na yung bawat galaw mo, bawat servisyo na gagawin mo may bayad. Hayaan mo yung sa taas yung makakita ng servisyo na gagawin mo. Okay ba tayo doon? So pag sinabihan ka ng mentor mo, ready ka na kasi ang nakakakita naman ng skills mo, yung mentor mo, ready ka na mag-serve sa technical, ready ka na mag-host, huwag mo ipagdamot yung skills, di ba? Yung meron ka na talent. Okay ba tayo doon? Sa Team Ultimax, sa on-site deck organizer pa lang, nasa 39 yung willing na willing mag-serve doing on-site deck. Nagkamali nga ako ng post eh, nailagay ko sa mega meeting. Halos lahat ang nasa mega meeting, gusto na nilang mag-serve sa Team Ultimax na on-site deck. Exclusive kasi yun para dun sa mga existing na organizer. So, kapag ikaw po ay willing na willing ka mag-serve, magugulat ka na lang talaga. Sino ba yung si Prof, kilala niyo si Prof. John Mark Gozon? Yes. Dito ba siya? Nasa kabila. Si Prof. John Mark... Nag-serve, bumili ng nag-serve, di ba? Siya yung bumili ng pagkain natin para mamaya. Siya lang naman po yung nagturo sa buong Team Ultimax. Hindi niya pinagdamot yung alam niya pagdating sa boosting technology. Pero grabe naman yung naging result niya. Di ba? So, sino pa? Yung mga nag-serve dito, hindi talaga nagdadamot. Yung mga hindi nagdadamot sa kung anong meron sila, talent man yan, strategy man yan, di ba? Ibibigay din sa'yo yung result na para sa'yo. Okay? Pag ipagkakita ka ng outline mo yung talent mo, ipresenta mo na yung talent mo. Di ba? Willing naman ang Team Ultimax na tanggapin ka. Okay ba tayo doon? Okay. Kaya lang sabihin, ay sabi kasi nung speaker, mag-serve ako para may tingin ako, hindi po ganon. Kailangan pag nag-serve ka, pure lang. Okay? Ang Mach 13 po, lahat po kami, na cross-line kami. Wala po kaming upline, wala po kaming downline, lahat po kami cross-line. Pero pag mag-isip po kami and mag-decide kami, iniisip namin na lahat ng Team Ultimax, grupo namin sila. Kailangan ganun ka mag-serve. Naalala ko yung nasabi niya, Joseph, sabi niya, nung nagsisimula pa lang siya sa negosyo, as in wala pa siyang grupo, pero pinag-handle siya ng grupo ng upline niya. Iniisip niya, every time magsiserve siya, lahat ng grupo na yun, na hinahawakan niya, lahat yun, pine-prepare siya para sa malaking grupo niya. Kaya ang iniisip niya palagi, leader ko to, leader ko to, leader ko to. Ganun ka dapat mag-serve. Halimbawa, sa grupo mo mismo, di ba, nag-claim ka ng remittance, nag-shipment ka ng package, bumibili ka ng package, lahat yun. All out is, i-ano mo talaga, ibigay mo yung tamang serbisyo para sa kanila. Okay? Kasi nag-iisip ka pa ng kung iba pang serbisyo yung sa grupo mo na lang, bigay mo all out. Kailangan ng grupo mo malupit na mag-OPP, lupitan mo. Kasi ang mag-benefit naman nun, ikaw at yung grupo mo mismo. Okay ba tayo doon? Yes. Galingan mo ha. Okay? So next. Ayan, so pleasing personalities. Ito yung kumbaga, ito yung totality ng character natin. So merong ups, meron din down. So next. Ayan, the proper handshake. Sabi dito, the manners of shaking hands. Okay lang makuha ko ng dalawang tao na magiging example dito? Yung magandang-maganda at gwapong-gwapo. O kung walang magandang-maganda, sige, punta na dito. Gwapong-gwapo. O, di ba? O, di ba? Turuan natin kayo kasi ngayon, di ba? Yung pag-handshake natin ngayon, hindi na yung proper handshake na
talagang ginagawa natin yung fist bump na lang, di ba? So yung proper handshake po is, kamay ka po, tapos ilalagay ko dito sa may fist dito sa gitna. Sige, kamay po kayo. Yan, kamay. Tapos yung pagkamay mo, dapat medyo himpitan mo ng kaunti. Hindi yung hindi yung malambot, hindi rin yung sobrang higpit. So firm, yung tipong negosyante ka, tsaka leader type ka. Tapos pag kumamay ka, tatapik sa balikat. And look into the eyes. Yan. So look at the connection sa mata. So ganun lang, sa ganun. Isa pa daw. Lakad. Tapos yan. Ayun. So bakit ganun? Kasi nga tayo ay mga leader ha. Hindi po tayo mga politician. Bakit kailangan tumingin sa mata? Hindi tayo politician. Ang politician kasi pagka kumakamay sa mga tao, natingin kung kani-kanino para magpa-impress. Bakit kailangan may handshake? Para ma-feel na may sincerity. Okay ba tayo doon? Naalala ko po, nung unang kinamayan ako, nung pinaka-mentor namin before, grabe napapihin ako ng dahil dun sa pag-handshake. Talagang, grabe. Hindi talaga siya makakalimutan. Kasi grabe, ganun pala kapag yung meron siya magiging tatak dun sa mga makakausap niyo or sa mga marinig niyo, personal. Siyempre, nung pandemic, hindi natin siya nagagawa. Tama ba? Pero ngayon kasi fist bump eh. Pero pwede rin naman na kumamay na kasi pwede naman na tayong mag-touch sa ibang tao. Okay? So next. Ayan, clothing and posture of the body. Tingnan mo kayo yung itsura mo ngayon. Proud ka ba sa itsura mo? Yes! Proud ka ba? Yes! Ayan. So sabi dito, hindi naman po sinasabi na kailangan yung pananamit natin nakalakos, naka-LV, naka-Gucci. Hindi po masama kung ikaw po ay nagsisimula at ikaw ay nag-UK, walang problem. Ang importante, maging presentable kapag ikaw ay nakikipag-usap sa kausap mo. Kami po, nagsisimula din kami, laman din po kami ng ukay-ukay. Bakit? Kasi nandun yung mga maayos na pananamit. Hindi ba namin afford yung mahal na mga damit? Walang problem. Lalagyan mo lang yan ng mainit na tubig, di ba? Maganda yan, marunong ka lang pumili, may blazer ka na, di ba? May isusuot ka na. Mukha ka ng negosyante. Tama ba? Pag kumikita ka, doon ka mag-i-invest paunti-unti sa mga isusuot mo. Mamimili ka na kung anong brand. So, walang problem ha sa nagsisimula. Importante magmukhang negosyante. Yung iba kasi nakikita ko, nakikipag-video ko nakasando. Di ba? Huwag ganun. Kaya kasi tayo ay mga leader. Tayo ay mga negosyante. Kailangan natin mag-earn ng respect sa mga client natin at sa mga leaders natin. Okay ba tayo doon? Yes. So, sa ukay-ukay na nagsisimula kami, may 50, di ba? May 100. Walang masama. Lalo na kung ikaw po ay nagsisimula ngayon. Importante magmukha ka lang negosyante. So, unti-unti, pagka kumikita ka, invest pag may time, di ba? Sa mga damit natin. Okay ba tayo doon? Hindi naman titignan ng kausap mo sa video ko, ano yung brand ng damit mo? Walang ganun, di ba? Kung ano yung suot mo, importante, maganda at gwapo ka, at feel mo, talagang confident ka talaga. Di ba? Dapat gano'n. Dapat marunong kang magdala. Minsan sabi nga nila, di ba, daig na marunong magdala yung gwapo. Tama ba? So, kailangan lang natin confident tayo pagka nagsusot tayo ng mga damit. Okay? So, next. Ayan, voice. Ito, tinamaan talaga ako nito nang nagsisimula ako. Yung voice, alam niyo, may kilala ka ba dito na yung boses niya? Sobrang tining na hindi mo lang masabi na masakit sa tenga yung boses. O, aray-aray. Okay, mag-alala kasi ako, nasaktan din ako. Noong nagsisimula ako, buti na lang may leadership training kasi nakakorek tayo. So, ang gawin po natin, pagka yung boses natin, feeling natin, yung galing sa lupa ba, or matinig yung boses natin, mag-practice tayo ng mag-practice. Tama ba? Kasi bakit? Kailangan maayos talaga yung boses natin. Hindi lang natin alam na yung katabi natin, naiinis na pala sa, di ba, naapektuhan yung mga tao niya ang dahil sa boses mo. So, practice makes perfect. Ano pa? Yung laging pasigaw magsalita. Laging galit. Kahit ang dami ng PE ng leader niya, di ba? Yung leader niya, yung mga leader niya, sobrang saya, pero siya, pasigaw pa rin. So, kailangan natin ipapractice. Kailangan moderate lang. Okay ba tayo doon? Okay, next. Ayan, tactfulness, basa. Ayan. So, sino dito ang mga leader? May mga leader siya na nagkakamali din sa ilalim. Meron? Yes. Uy, perfect ka?
magko-correct sa mga leaders mo, make sure na pag kinorek mo sila, hindi sa harapan ng ibang mga leaders. So, ang gawin mo, tama daw. So, ang gawin mo, pag ikaw ay may kinokorek na mga leaders, pakainin mo muna sa labas. Wala namang masama kung sa lomihan man yan, sa McDo, sa Jollibee, sa Burgeran. So, kahit saan mo yan pakainin mo muna, tapos saka mo i-correct. Pa-realize mo sa kanya yung mali na nagawa niya. Mag-usap kayo ng masinsinan, then pag na-correct mo na siya, okay na yun. Huwag yung kukorek mo siya. Di, kasi ako yung upline. Kailangan malaman ng grupo ko na upline ako. Iko-correct ko to sa harapan ng mga leaders, kasama yung mga leaders. Tingin mo, yung kinorek mo, magpapakita pa ulit yun? Hindi na. Kasi bakit? Nauna yung hiya. So pag nag-correct, kailangan, sabi dito, tact is the ability to make a person see lightning without letting him feel the cold. Yung tipong kinorek mo siya, ang naramdaman niya, hindi yung panghiya. Ang naramdaman niya yung pagmamahal ng correction na ginawa ng mentor or ng upline. So dapat ganun kapag nag-correct. Mapa-online man yan, or mapa-face-to-face man yan, pag nagko-correct ka, kailangan maramdaman niya na pamilya yung turing mo sa kanya. Okay ba tayo doon? Hindi yung nirakrat mo na siya sa GC, yung GC, lahat ng top leaders mo nandun. Tingin mo sinong napahiya. Hindi naman yung leader mo na kinorek mo, ang napahiya, ikaw. Tama ba? So, pwede mag-open forum kayo ng kayong dalawa lang para at least masabi nyo magkaroon ng proper communication. Okay? And pag nag-correct, huwag ipapahiya sa harapan ng ibang leaders. Huwag yung sasabihin mo natin kasi ako yung upline. Kailangan malaman nila na ako yung upline. Oo, alam naman natin na ikaw yung upline. Pero kailangan ang maramdaman ng mga leaders mo pag nagko-correct is yung pagmamahal bilang isang magulang. Okay ba tayo doon? Yes. Hello? Hi! Okay? Huwag lang kung ikaw ay may pagkakamali, pag nagko-correct ka sa mga leaders mo ngayon, since naka-attend ka na ng leadership, alam mo na kung paano mag-correct ng mga leaders. Tingin mo, yung leader mo na nagkamali pag pinakain mo muna. Tapos kinorek mo, tingin mo, magagalit pa ba siya sa'yo? Kasi kinorek mo siya? Hindi na, kasi ang maalala niya, grabe, pinakain ako ng upgrade ko. Wala na, kasi ang mararamdaman niya yung pagmamahal na bilang isang mentor. Okay ba tayo doon? Yes. Next. Ayan, sincerity of purpose. Sige, basa. Sincerity is the best marketing approach. Ayan. Yung sincerity daw, bilang isang leader, never mo yan ma-fake. Naniniwala ba kayo doon? Kausap mo man yan face-to-face or online man yan, kapag ikaw yung sincerity mo, yung purpose mo is tulungan talaga siya na magbago yung buhay niya. Yun yung mararamdaman niya. Pero kapag yung purpose mo, hindi naman talaga sincere, ang purpose mo lang, kasi pagka tinulungan ko siya, kikita ako ng ilang bangga. Ilan yung kikitaan niya na account ko. Dapat hindi ganun. Kasi kapag naramdaman niya, ang purpose lang pala nito, kumita lang sa akin. Pero kapag ang purpose niya, yung sincerity niya, mararamdaman mo, lifetime hindi ka niya niiwanan whatever it takes. Tama ba? Meron ka bang mga na-experience na yung mga leaders mo, pagka yung purpose mo sa kanila is sincere talaga, kahit na sino yung mag-offer na company, hindi talaga yan matitinag. Kahit ako i-offer ng ibang tao sa kanya, hindi yan matitinag. Bakit? Kasi naramdaman niya yung pagiging sincere mo. Yung tipong, kung ano yung desisyon mo, yun din yung desisyon ng mga leaders mo. Dapat ganun ka. Kasi nga, ang naramdaman nila, yung purpose mo. Hindi pera-pera lang. Okay? Andaan mo, yung negosyo na to, lifetime. Hindi naman to putyo-putyo lang na negosyo. Okay? Itong negosyo na to, lifetime, at pwede mo siyang ipamana sa mga mahal mo sa buhay. Kaya, gawin mo na yung best mo. Huwag mo tignan yung mga leaders mo, 152, 182. Hindi ganun. Tignan mo sila as extension ng pamilya mo. Normal na yun, kung mag-given na yun, na pag tinulungan mo yung mga leaders mo, kikita ka naman talaga. Pero kailangan ang mas maramdaman nila is yung pagtulong mo na magbabago yung buhay nila. Kaya sila tutuloy. Okay ba tayo doon? Yes! Okay, next. Ayan, choices of words. Sabi, words have power. Okay. Ngayon, mag-declare ka ng 5 powerful na salita na positive na gusto mong mangyari sa'yo ngayong 2024. Bigyan kita ng time. 1, 2, 3, go! Pera, milyon, sasakyan, bahay. Sige, declare mo. Sige ba? Yung iba. Hindi ka perman. Sige, declare mo.
kaya hindi pa sa'yo binibigay kasi pag dineclare lang, hindi mo gawa. Hello? 8 million per month. Sige, declare. Huwag kang mag-iyak. Hindi ka naman papasilin ang katabi mo. Okay na, nabigay mo na. 10 million per day. Happy ka? Happy? Yes! At sobrang happy ka? So dapat every morning at bago ka matulog, dedeklarahan mo yung pangarap mo. Magde-declare ka ng positive words. Di ba? Paano mo mapapractice yan? Halimbawa, nagpunta ka sa hub. May nakita mo bagong gupit siya. Ano ba man lang yung pansinin mo? Uy, grabe ang gwapo mo ngayon na bagong gupit ka. Uy, grabe bagay sa'yo yung blazer na suot mo. Ay, ang ganda ng shoes mo. Walang masama kasi bakit? Positive yun. Tandaan, pag positive ang binanggit sa universe, ang ibabalik sa'yo, positive din. Pero kapag ang binabato mo sa universe, negative, ano babalik sa'yo? So, anong gusto mo? Positive o negative? Dapat everyday ng buhay mo, pinapractice mo, magbanggit ng mga positive words. Kasi sobrang powerful yan. Pansinin mo, pagkagising mo sa umaga, negative agad yung mga binanggit mo. Buong araw yan, sira yung buong araw. In case na meron kang play-in ngayon, since yung emotion mo, yung attitude mo nagbago, nawala. So, kailangan pa-practicein natin na, tandaan nyo, small ano lang, kung kahit na simpleng salita lang, batiin mo lang, di ba, yung mga leaders mo, kahit online yan, di ba, mag-send ka sa kanila. Di ba, mag-comment ka sa mga timeline nila ng mga positive, and for sure, ang babalik sa'yo, positive. Let's always, kumbaga, protect natin palagi yung mind natin, yung salita natin, yung action natin, against dun sa mga negative. Para yung ibibigay sa atin is yung positive na result. Tama ba? Pinapractice mo ba yun? O ikaw yung tipo ng tao na puro ka-negativan yung mga binabanggit sa buhay? Diba? Puro ka-maritisan yung mga sinasabi. Pero kapag ikaw yung tipo ng tao na puro positive yung lumalabas sa bibig mo, yung energy mo grabe, ibang-iba talaga, lalapitan ka ng mga leaders mo. Lalapitan ka ng result. Pero kapag puro negative ka, lalayuan ka talaga. Ano gusto mo? Nilalapitan, nilalayuan? Alam na gagawin. So next. Ayan, so poise. Tingnan mo nga yung poise mo. Tingnan mo nga. Okay, kailangan yung poise natin, may problema ka man o wala, dapat maayos talaga. Yung tipong postura ka pa din, na kahit may pinagdadaanan ka sa buhay, hindi alam ng mga leaders mo na may pinagdadaanan ka sa buhay. Diba? Nag-break man kayo ng jowa mo, diba? May pinagdadaanan ka sa family mo, whatever man sitwasyon, pag humarap ka sa mga leaders mo, yung problema mo, iniiwanan mo sa bahay. Dapat ganun ka bilang isang leader. Hindi ka nakikitaan ng mga leaders mo na kahit na anong problema sa buhay. Diba, naalala ko, sabi nga ni Merl, ay si Prof. Jones ata yun. Sabi niya last time, Merl, ganun pala yung sitwasyon mo before, hindi niya alam. Kasi bakit? Ang upline, ang leader, kailangan postura ka palagi. Diba? Hindi yung, pag may problema ka sa bahay, yung problema mo sa bahay, pit-pit mo. Diba? Pit-pit mo yan hanggang kausap yung mga leaders mo. Ngayon, ang transfer mong energy sa kanila, negative. So, kung may pinagdadaanan ka, dapat hindi yan alam ng mga leaders mo. Pag may problem, go up. Okay? Go up. Kasi yung upline mo, willing yan makinig sa'yo. Huwag kang mag-go down. May problema kang pinagdadaanan, sinabi mo sa mga leaders mo. Ngayon, ikaw nga, bagsak yung tuka. Yung mga leaders mo, bagsak din ang tuka. Tama ba yun? So, kailangan pagka may pinagdadaanan ka na sitwasyon, ano man yan, dapat walang makakaalam sa mga leaders mo. Ang makakaalam lang si upline at yung creator sa taas. Okay ba tayo doon? Yes! Yung may problema ka na, kinuwento mo pa sa crossline mo, kinuwento mo pa sa mga leaders mo, walang ganon. So, kailangan pag may problem, go up. Pag ikaw ay may na-achieve or may naging result, go down palagi. Okay? Walang malalaman na problema or pinagdadaanan na sitwasyon, na personal problem na hindi kailangan malalaman ng mga leaders. Okay ba tayo doon? Ganon ang isang leader. O sino dito? Yung pag may pinagdadaanan, alam ng buong leader niya. Dapat hindi ganon. Postura ka dapat. Okay? Pag may problema, go up. Huwag kang matakot or huwag kang mahiya kay upline kasi siya lang yung makakatulong sa'yo. Pag may problema, walang alam ang leader. Okay ba tayo doon? Pag masakit ang ipin ko, alam ng buong tima. Pag kayong ipin, okay lang. Pero yung mga personal na problema mo, di ba? Nakapag-break ka sa jowa mo, may nag-away kayo ng ganito, ng ganyan. Naalala ko,
kwento to ni Master Ness, pagka ako yan i-apply Maylin, di ba? Sabi niya, pag nag-aaway daw sila nung asawa niya, pagkaharap niya na yung mga leaders niya, nakangiti na siya. Iniiwanan niya yung problema, yung away sa bahay lang. Pag humarap sa mga leaders, nakangiti na. Pagka wala na yung mga leaders, babalik ulit sa sitwasyon niya. Away ulit. Ganun ang isang leader. Okay? May natutunan ka ba? Yes! Next. Ayan, unselfishness. Sabi dyan, basa. Ayan. So, sa mga leader dito, pag nagpapamiting, nagpapakain ka ba? Hindi mo masama kung kapi-kapi lang yan or pandin-pandisal yan. Importante, during meeting, nagpapakain ka. Hindi po tinatanong, Starbucks ba yung kape nyo? Laliven ba yung kape nyo? Or McDo ba yan, Jollibee? Walang question. Basta importante, magbibit-bit ka lang. Pakainin mo yung mga leaders mo kasi always remember kung ano yung result na meron ka ngayon dahil yan sa mga leaders mo. O kung nagsisimula ka pa lang, hindi ka pa talaga ganun todo kumikita, sabihin mo sa grupo, patlak tayo. Diba? Walang kasama. Diba? Importante, during meeting, nag-share. Huwag ka magdamot sa kung ano man yung kinikita mo ngayon, ha? Halimbawa, kumita ka ng 1.8 or ng 1.5, ano ba man lang yung 200, di ba? Pakalayin mo yung mga leaders mo pag nag-meeting, kahit once a week lang. So, huwag mong pagdamot, ha? Kasi always remember, kung anong meron ka, dahil yan sa source mo. So, ibabalik mo sa source mo. Sino yung source mo? Yung mga leaders mo. Okay na tayo doon? Yes! Hindi yung, ay, mag-iipon muna ako ng milyon. Diba sa ako tutulong sa mga leaders ko? Walang ganon. Lahat po ng mga uplines, yung first million, pag tinanong mo sila sa upline, saan napunta yung first million mo sa pagpapalaki ng grupo? Huwag ka mag-expect na yung first million mo may savings ka. Tama ba? Bakit nahanap ko, nasan yung 1 million ko, millionaire circle na ako? Walang ganon. Lahat yung million na yun, lahat yun mapupunta sa grupo. Kasi nasa pagpapalaki ka ng grupo. Okay ba tayo doon? Yes. Ang savings saka na po kapag build na parehas yung grupo mo. Okay, so next. Facial expression. Tingnan mo nga yung katabi mo. Mukha ba yan na laging may pay-in? Di ba? Yung tayo hindi ko pala. Yung tipo pagka yung ngiti niya, talagang malamang, uy, grabe, hataw talaga to. Ay, lalo talaga. Tingnan mo nga. O laging nakasimangot yan kahit may pay-in na. Okay, tingnan natin. So, saan ka ba dyan? Ikaw ba yung laging nakasimangot, di ba? Lagi inaantok. Laging inaantok. Try mo pag umahakaw ka sa hub. Kasi Marco dyan. Wag ganun. So, try mo tingnan yung umahataw na nakasimangot dun sa umahataw na nakangiti. Di ba mas maraming pain yung nakangiti? So, dapat ganun tayo. Lagi tayong masaya, lagi tayong excited. Huwag ka lang ngingiti dyan sa baba nang wala ka namang katabi. Baka kayo mo magkamalan nila sa'yo. So, kailangan lang is yung itsura natin pag umaharap tayo sa mga leaders natin, laging happy. Kasi sabi nga nila, di ba, pagka masaya ka, yung blessing sa'yo mapupunta. So, pag nakasimangot yung katabi mo, tatabihan mo. Kasi pag tinabihan mo siya yung mga blessings niya, tatalon sa'yo kasi ikaw yung laging nakangiti. Tama. Okay ba yun? So, pag nakasimangot yan, ganun tapikin mo, uy, giti-giti naman para may pain pa sa'yo. Okay ba tayo doon? O try mo magpamiting sa grupo mo. Ikaw yung upline. Lagi kang nakasimangot. Tingin ko, the next meeting, attend pa sila? Di ba hindi na? Yes. So, kailangan pa-practicein natin, ha? So, kung hindi ka marunong kumiti, mag-practice ka sa harapan ng salamin. Di ba? So, try mo. Dati, masugat ka. Di ba? Dati, di ka palang ngiti. Ngayon, unti-unti, kumiti ka. Kasi, nagbibigay yan ng positive energy. Okay ba tayo doon? Yes! Next. Dominating thoughts. So, basa. Ayan. So, dominating thoughts. Kung ano daw yung laman ng isip mo, yan din yung laman ng bulsa mo. Yan din yung result mo. Kung ano yung laman ng isip mo, yan din yung mga taong kasama mo. Okay ba tayo doon? Kapag yung result mo ngayon, hindi mo pa nakukuha yung result na gusto mo, di ba? Ibig sabihin yung laman ng isip mo, marami pang negative yan. Pero kapag yung laman ng isip mo, puro positive yan, about sa pangarap, walang kahit na anong gumagambala, di ba? Yung sa
walang kahit anong doubt, lahat 100% talaga all out, for sure yung result na ma-attract mo, positive din. So let's, kumbaga lagi nating protektahan yung mindset natin. Kapag yung katabi mo, negative, layuan mo na siya, parang awa mo na. Kapag may leader ka na negative bilang isang upline, i-correct mo siya. Kasi bakit? Kung ano yung laman ng isip, yan yung laman ng bulsa, yun ang laman ng result. Yun ang action. Nakita tayo doon? So kung yung katabi mo, kasama mo sabi yung leader mo, medyo sablay-sablay pa, diba? Huwag mong ipagdamot yung correction sa kanya para maayos, para matulungan natin siya. Okay ba tayo doon? Yes! So next, ayan, enthusiasm. Diba? Grabing energy niya. Ako po kinakabahan ako kapag yung leader ko, pagka-join niya, 100% yung sobrang taas ng energy niya. Bakit? Mabilis mawala yun. So kapag may mga leader po kayo na sobrang taas ng energy bagong join, please lang, tapikin ninyo. Dapat moderate lang, di ba? Dapat 7. Meron yan may kadugtong yan na dapat 7 lang. Okay? So pagka sobrang taas ng excitement, ako tinatapik ko talaga. Di ba? Kasi kapag nakaramdam yan ng discouragement, mabilis yan mag-quit. Mabilis yan umalis. Pero kapag kasakto lang, di ba? Kahit yung tamang chill-chill lang siya, yan yung magtutuloy. Pansin niyo ba yun? May mga kasama ka sa hub na yung sobrang taas ng excitement, wala na ngayon. Yes! Pero yung mga sakto-sakto lang, di ba? Yung tahimik lang, pero umangataw ng tama, sila yung nag-i-stay. So dapat ganon. Ganon lang. Okay ba tayo doon? Yes! So sakto lang na. So next. Ayan, honesty is the first chapter in the book of wisdom. Ayan. Isa sa mga good example dito, sino po yung mga nagbo-boosting? Yung nagpapondo po yung mga OFW sa boosting ninyo. Ayan. So dito natin mapapractice yung pagiging honest mo. Diba? Kasi syempre ikaw yung nag-ahataw, pupondo lang yung OFW. Binibigay mo ba yung tamang result ng pondo nila sa kanila? O lahat ng direct referral na sa'yo? Hello? Kahit na hindi nakikita ng OFW, makikita ng creator kung ano yung ginagawa mo. Babalik pa rin siya sa'yo, may bad karma pa din siya sa'yo. So kailangan natin maging honest all the time. Okay? So halimbawa, may sukli ang OFW. Kahit piso yan, sabihin mo sa kanila. Diba kung ibigay man niya yan sa'yo pang candy, di okay. Kung hindi, di okay lang din. Importante, naging transparent ka sa kanila. Yes. Okay ba tayo doon? Huwag kang masisilaw sa kung magkano lang yan. Diba may sukli, 100, 200. Hello, yan ang bang value mo? Dapat ang value mo ay 1.4 million per account. Huwag mong sirain sa 100 sukli. Huwag mong sirain sa isang direct referral lang sa boosting. Ang kapalit naman niya, di ba? Bad karma. So, ang gawin natin, let's be honest all the time, di ba? Report tayo sa mga leaders natin kung para sa kanila talaga yung direct, para sa kanila talaga yung direct. Kung ito yung sukli, ito talaga yung sukli. Okay, kailangan natin maging transparent sa kanila. Okay, hindi yung, ay, naghahabol kasi ako apply ng naghahabol kasi ako ng income, ng goal. Para makasama ako sa Ultimax Top 20. Di ba? Hindi pa yung Ultimax Top 20. So, hindi pwedeng ganon, okay? So, kung para sa OFW talaga yung direct na yan, para sa kanila. Tandaan mo, may ibibigay na para sa'yo. Oh, sabihin natin, nakuha mo ngayon direct, kumita ka, na-awardan ka nga sa Team Ultimax. Diba? Possible hindi tumula yung leader na yan kasi bakit hindi siya para sa iyo. So always remember yung good karma and bad karma palagi. Hindi man nakikita ng mga kasama mo sa hub, merong nakakakita sa taas ng lahat ng action na ginagawa mo. Okay? So gagawin mo ba to or hindi? Pagka ginawa mo, may nakatingin sa'yo. May CCTV na nakatingin sa'yo. May CCTV na naka-inject sa'yo. Okay, yun ang lagi mong tatandaan na pag gagawa ka ng mali. Okay? So next. Ayan, magnetism. Tignan mo ngayon katabi mo. O, tandaan, yung mga kasama mo, 5 sa mga kasama mo, ikaw yan. Nag-represent ikaw. Pag kayong kasama mo, positive. Pag yung kasama mo, nagkakaroon ng result, ibig sabihin, na-attract mo siya. Okay? So, pipiliin mo yung mga tao. Baka mamaya, nagko-complain ka, bakit kaya kasama ko to? Bakit kaya puro siya complain? Kasi baka ikaw, meron kang ganong attitude. So, lagi natin ititignan muna yung sarili natin. Kung sino yung mga gusto natin makasama sa paligid natin, dapat ikaw muna yung mauna. Okay? Baka sinasabi mo sa apply, bakit kaya puro complain yung mga kasama ko? Bakit puro tamad? Bakit puro tinaanto? Diba?
Bakit puro ganito, ganyan? Eh kasi baka meron ka pa noon. Okay, so kapag kayo mga kasama mo, positive, lahat result-oriented, di ba? Lahat, nakukuha talaga nila yung gusto nila. Positive talaga yun ang pinag-uusapan mga pangarap kasi yung na-magnet mo, ikaw yun. Okay? So kung meron pang negative ikaw na nakakasama, ibig sabihin meron ka pang ganung attitude. So kailangan natin, unang-unang kailangan mong magbago. Sarili mo muna bago mo baguhin yung ibang tao. Okay ba tayo doon? Yes! So halimbawa si Harold, antukin. Di ba? Ay, totoo ba? Oo. Halimbawa si Harold, antukin. Tapos si Prof. Paula, hindi. Di ba? Ibig sabihin, meron pang attitude si Prof. Paula na antukin pa siya. Kaya ganun yung nakakasama niya. Okay? So, para magbago yun, kailangan tayo mismo magbabago tayo. Okay? May natutunan ka? Next. Ayan, sympathy and understanding. Sabi dyan, if there can be no sympathy, there can be no understanding. So, kailangan, let's practice always ito ha. Lalo na sa mga leaders mo. Di ba? Halimbawa, may pamiting ka. Pamiting ka dito sa head office, dito sa Ultimax Hub. Tapos yung leader mo hindi naka-attend, hindi nakapag-message sa'yo. Then nagalit ka. Di ba? Nagalit ka. Bakit kaya siya ganito, ganyan? Ang dami mo lang nabanggit. The next week, umaten siya ng meeting. Sabi mo sa kanya, hindi ka nakasama sa MAC 13 ko kasi hindi ka umaten ng meeting. Hindi mo pinakinggan yung reason niya. So dapat, kailangan, para maintindihan natin sila, di ba? Para mabigyan natin sila ng tamang simpati, kailangan mapakinggan natin ano yung reason nila. Baka mamaya, valid naman pala yung reason, di ba may emergency. So, mayroon pa rin kumbaga may mga sitwasyon pa rin na kailangan natin intindihin yung mga leaders natin. Hindi pa pwedeng palaging ikaw yung tama. Okay ba yun? Yes. May natutunan ka? Yes. Okay, next. Ayan, mastery of details. Basa. Mastery of details. Ayan, mastery of details. Since ikaw ay isang leader, kailangan yung negosyo mo, aralin mo siya. Alam mo yung ins, alam mo yung outs, alam mo yung do's, alam mo yung don'ts. Dapat marunong ka mag-present. Yung 5 figures of network marketing ginagawa mo. Marunong ka magpa-meeting sa grupo mo. Marunong ka mag-talk. Lahat dapat alam mo. Kasi bakit? Negosyo mo to. Okay na tayo doon. Hindi yung 1 month ka na, apply mo pa rin yung nag-OPP. 2 months ka na, apply mo pa rin. Di ba? Kailangan unti-unti, matutunan mo lahat. Kasi bakit? Lifetime mo itong magiging negosyo. Hindi palagi si upline, may time para turuan ka. So, kailangan ikaw mag-practice ka talaga na maging magaling. Kasi pag naging magaling ka, babayaran yung galing mo. Okay ba tayo doon? Hello? Okay, next. And willingness to assume full responsibility. Sabi dito, his fault, her fault, their fault, not. So, bilang isang leader, kapag may mga leaders ka sa ilalim mo na nagkakamali, always remember, kasalanan mo yan. Halimbawa, may leadership training ngayon, hindi ako naka-attend. Ang nag-assign sa akin si Merl. Si Merl, mag-ano siya ng responsibility na siya yung mag-talk or mag-ano siya ng iba. Okay, so dapat ganun ka bilang isang leader. Pag kami nagkakamali po, pag may nagkakamali po sa Team Ultimax, since si Merl ang ating mother, ang ating nanay, siya po ang pinapatawag sa office. Huwag mo sabihin, magkakamali yan sila natin. So, iiwasan natin ha. Iiwasan natin na magkakamali. Kasi ang pinapatawag na office si Merl. Diba? So, dapat ganun ka rin bilang isang leader. Always remember, pag may nagkamali pagka may hindi nakagawa ng task sa mga leaders mo, since ikaw yung nag-delegate sa kanya, wala kang iba na gagawa ng task na yun, kundi ikaw. Okay? Halimbawa, di dumating yung host. Kaya nga, di ba meron tayong head ng host department? Pag hindi dumadating yung host, siya yung nag-host. Siya yung nag-back up. Di ba? So, laging ganon ang trabaho ng head. Okay? So, next. Ayan, cooperation. So, palakpakan mo yung sarili mo. Kaya mo ba na hanggang sa dulo, may kipag-cooperate ka sa Team Ultimax? Yes! Ano man yung planong gawin ng Team Ultimax, may kipag-cooperate ka? Yes! Remember po, lahat ng ginagawa ng Team Ultimax para sa inyo. Lahat ng ginagawa ng mother team natin para sa ikakaganda natin lahat. So wala tayong ibang gagawin kundi mag-yes apply lang at makipag-cooperate. Remember, kapag ikaw hindi nakipag-cooperate kay mother team, hindi ka nakipag-cooperate sa alliance nyo, yung mga leaders mo
mo, ang bad karma mo, sila din, hindi rin sila makikipag-cooperate sa'yo. Tama. Okay, so wala tayong magagawin kundi yes, apply na. Okay ba tayo doon? Yes. Kahit magkano pa yung ticket, yes, apply. Kasi bakit? Pag nag-yes, apply ka, nakita ng creator na deserve mong umattend, magugulat ka na lang, di ba, bibigyan ka niya ng pambabayad mo doon. Kasi hahataw ka. Okay? May natutunan ka? Yes. Kaya mo ba yun? Cooperation? Simula ngayon? Yes. Hanggang sa mga susunod pang taon? Hanggang sa maging MC ka, may kipag-cooperate ka? Yes. Ayan. So, kailangan yan. Kasi bakit? Yung mga millionaire circle po ngayon sa Team Ultimax, ilan na po yun? 36? Grabe. 35 po ng millionaire circle. Yung mga yun po, since day 1 na nag-join sila hanggang ngayon, kasama pa natin sa lahat. Sa lahat ng mga trainings, kahit saan pa man yan magpunta, di ba? Kahit magkano yung ticket, nandun. So, ibig sabihin, para makarating ka dun sa posisyon na yun, kailangan mo makipag-cooperate sa lahat. Okay? Kahit mas magaling ka pa sa upline, wala kang magagawa kasi under ka ng alliance na kailangan mo makipag-cooperate. Kung gusto mo na yung mga makikreate mo ng mga leaders is makikipag-cooperate din sa'yo. Okay? So next, last topic ko. Basa. Initiative is going to Without being told, Victor Hugo. Sino dito yung tinatapik pa ng upline, ginigising pa kapag umahataw? Yari. Pagka may meeting, ini-inbox pa. Raisa. Yari. Mataas yung kamay, no? So guys, tinuturo sa leadership, kailangan mo take initiative. Halimbawa, di ba, magbabayaran na tayo ng ticket ng online debt. Ikaw ba yung tipo na ini-inbox ka pa ng apply mo? Dapat ikaw na yung mag-take initiative. Apply ka lang po yung deadline ng masterclass, ng bed, ng leadership. Mag-initiative ka. Kasi bakit? Mag-reflect din naman yan sa'yo. Babalik din yan sa'yo yung ginagawa mong initiative. Pag umahataw ka, dapat hindi ka na ginigising. Yung daily routine, dapat sinusunod mo siya. Kasi bakit? Ikaw nga yung gumagawa ng mga gusto mong maging mukha ng mga leaders mo. So, kailangan sa'yo siya magsisimula. Pag ikaw marami kang initiative sa katawan, diba? Yung mga makikreate mo ng mga leaders, marami ding initiative. Parang ngayon, palapakan natin si Prof. Harold, yung mga nag-iis na mga natin. Mga kupuan dito, diba si Prof. John Mark, everyday, tsaka si Prof. Desmond, lagi nilang inaayos tong hub natin. So, meron silang initiative, meron din silang magandang result. Okay? So, meron dapat. Kaya ko ba yun? Meron kang initiative? Yung daily routine susunod? At ang mga deadlines na ng payment, sa mga training, sa hub ninyo, sa lahat, meron kang initiative kasi humataw ka ng tama. Kaya mo ba yun? And for sure, yung result will follow. Okay? So yun lang. Tapos na po ako ng tayo ko. Nakawag ka, pinatutunan ka, and i-apply mo siya talaga sa negosyo at sa mga leaders mo. Thank you so much. God bless po, Team Ultima.